Hello mga ka-MB! Ngayong 2026, pumapasok tayo sa Year of the Fire Horse. Isang bihirang kombinasyon ng matinding galaw, apoy ng kamalayan, tapang, at radical transformation. Hindi lang ito simpleng Year of the Horse. Dinadagdagan ito ng elementong fire na kumakatawan sa passion, activation, destruction ng luma, at pagsilang ng mas totoo at mas malakas na sarili. Ang Fire Horse energy ay hindi para sa mahina ang loob. Ito ay enerhiya ng soul ignition. Kung may bahagi ng buhay mo na matagal nang patay o nakatago, sisindihan ito ng taong ito. Ibig sabihin, kung may hindi katanggap-tanggap kang kinakapitan tulad sa relasyon, trabaho, o identity, susunugin ito ng apoy para makalaya ka. Ang Year of the Fire Horse ay hindi banayad na taon. Ito ay tapat at diretso. Ipapakita nito kung saan ka natatakot, saan ka nagdadalawang isip, at saan ka kailangang magtiwala sa sariling apoy at lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang enerhiya ng 2026 Year of the Fire Horse para sa lahat ng 12 Chinese zodiac animal signs. Kasama ang personal reflection para tulungan kang i-align ang sarili mo sa matinding daloy ng taong ito. Ngayon, huminga tayo ng malalim at pakinggan natin ang mensahe ng apoy na kabayo. Tara! Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ngayon, umpisahan na natin. Rat. Enerhiya ng 2026. Para sa Rat, ang 2026 ay parang biglang pagbilis ng mundo. Sanay ka sa strategy at long-term planning. Pero, ang Year of the Horse ay nagtutulak sa iyo na kumilos kahit hindi pa kumpleto ang plano. May mga oportunidad na darating ng biglaan. Bagong trabaho, bagong koneksyon o ideya na matagal mo nang iniisip pero ngayon mo lang lalakasan ng loob. Ang challenge, overthinking. Kapag masyado kang nag-isip, mauunahan ka ng takbo ng enerhiya. Reflection. Saang bahagi ng buhay ko ako masyadong naghihintay ng perfect timing? Ano ang isang hakbang na pwede kong gawin ngayon kahit may konting takot? Ox. Enerhiya ng 2026. Ang Ox ay sanay sa mabagal pero siguradong pag-usad. Pero ngayong Year of the Horse, hahamunin ka nitong mag-adjust sa bilis ng pagbabago. Hindi ibig sabihin nito na iwan mo ang values mo, kundi matutong mag-flex. May mga bagong sistema at tao na papasok sa buhay mo na magtuturo sa iyo ng mas efficient na paraan. Ang iyong challenge, resistance to change. Reflection. Ano ang kinakapitan ko dahil lang nakasanayan ko na? Paano akong pwedeng mag-move forward na hindi isinusuko ang integridad ko? Next, Tiger. Enerhiya ng 2026. Ito ang isa sa pinaka-compatible na signs sa Year of the Horse. Para sa Tiger, ang 2026 ay taon ng bold moves, leadership, at visibility. Kung matagal kang nagtatago o nagdadalawang isip, this year, lalabas ang inner fire mo. May pagkakataong kang manguna sa career, advocacy, o personal mission. Ang iyong challenge, impulsiveness. Hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Your reflection. Anong laban ang tunay na mahalaga sa akin? Paano ko gagamitin ang tapang ko ng may wisdom?
Rabbit, enerhiya ng 2026. Para sa rabbit, ang year of the horse ay medyo intense. Sensitive ka sa energy shifts at ang bilis ng taon ay pwedeng maging overwhelming ang iyong pakiramdam. Pero ito rin ang taon na matututunan mong tumayo para sa sarili mo. Hindi ka na pwedeng laging umiwas. May mga boundaries kang kailangang iguhit. Your challenge, people pleasing. Your reflection, inuuna ko ba ang kapayapaan ng iba kaysa sa sarili ko? Ano ang itsura ng banayad pero matatag na boundaries para sa akin? Dragon, enerhiya ng 2026. Ang dragon ay naturally powerful at ang year of the horse ay parang gasolina sa apoy mo. Ito ay taon ng expansion, recognition at manifestation. Pero tandaan, hindi lahat ng spotlight ay blessing. Piliin kung saan mo ilalagay ang enerhiya mo. Ang iyong challenge, ego versus soul alignment. Ang iyong reflection, ginagawa ko ba ito para sa validation o para sa tunay kong purpose? Ano ang legacy na gusto kong simulan ngayong taon? Next, snake, enerhiya ng 2026. Ang snake ay intuitive at tahimik, pero ang year of the horse ay maingay at mabilis. May internal conflict dito. Gusto mong maghintay, pero tinutulak kang kumilos. Ang susi ay timed action. Hindi lahat kailangang biglaan, pero huwag mo ring patagalin kapag malinaw na ang mensahe. Ang iyong challenge, self-doubt disguised as patience. Reflection, intuition ba ito o takot? Ano ang isang kilos na sinasabi ng loob ko na panahon na? Horse, enerhiya ng 2026. Ito ang iyong taon. Ngunit tandaan, hindi ibig sabihin nito ay madali. Ang year of the horse ay parang salamin. Ipapakita nito kung saan ka tunay na malaya at saan ka pa nakakulong. May malalaking desisyon tungkol sa identity, freedom at direction. Ang iyong challenge, burnout. Ang iyong reflection, tumatakbo ba ako papunta sa pangarap ko o palayo sa sakit? Ano ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan para sa akin? Goat, ship, enerhiya ng 2026. Para sa goat, ang taon na ito ay tungkol sa self-worth at creative expression. May mga pagkakataong mararamdaman mong hindi ka tugma sa bilis ng mundo. At okay lang yun. Ang regalo mo ay sensitivity at artistry. Ang iyong challenge, comparison. Ang iyong reflection, saan ko minamaliit ang sarili ko? Paano ko papahalagahan ang sariling ritmo? Monkey, enerhiya ng 2026. Ang monkey ay witty at adaptable. Bagay na bagay sa year of the horse. Ito ang taon mo para sa experimentation at reinvention. Pero mag-ingat sa sobrang kalat na enerhiya. Ang iyong challenge, lack of focus. Reflection, ano ang isang bagay na gusto kong seryosohin ngayong taon? Paano ko pagsasamahin ang saya at commitments? Next, rooster, enerhiya ng 2026. Para sa rooster, hahamunin ka ng taong ito na bumitaw sa perfectionism. Hindi lahat kailangang pulido bago kumilos. Mas mahalaga ang authenticity kaysa approval. Ang iyong challenge, fear of mistakes. Ang iyong reflection, ano ang mangyayari kung payagan kong maging tao lang ako? Ano ang isang truth na gusto kong ipahayag? Dog, enerhiya ng 2026. Ang dog ay loyal at justice-driven. Sa Year of the Horse, lalabas ang role mo bilang protector at truth-bearer. May mga sitwasyong kailangan mong pumili ng panig. Ang iyong challenge, emotional exhaustion. Reflection, sino ang pinoprotektahan ko at sino ang pumoprotekta sa akin?
Paano ko aalagaan ang sarili habang naglilingkod? And last but not least, pig or boar. Enerhiya ng 2026. Para sa pig, ang 2026 ay taon ng emotional maturity at boundaries. Hindi lahat ng kabaitan ay kailangan ipamigay ng walang limitasyon. May lessons tungkol sa self-respect, challenge, overgiving, reflection. Saan ako nagbibigay ng lampas sa kaya ko? Paano ko mamahalin ang sarili ko nang walang guilt? Ngayon, nakarating na po tayo sa huling bahagi. Ang masasabi ko lang, ang Year of the Fire Horse ay hindi lang tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa apoy ng intensyon at direksyon ng kaluluwa. May susunugin, may mawawala, may matatapos. Pero lahat ng iyon ay may dahilan. Para makalaya ka, para mas maging totoo ka, at para tumakbo ka sa landas na hindi na hinihila ng takot. Hindi mahalaga kung mabagal o mabilis ka. Ang mahalaga ay align ka sa apoy ng puso mo. Kung may bahagi ng mensaheng ito ang tumama sa iyo, ibig lang sabihin, handa ka nang magising. So, yun na lamang po muna. Kung Hei Fat Choi, peace, love and light. Thanks for watching.